Habang busy siya sa paghitit ng sigarilyo, may nangyayari na din pala sa paligid niya nang hindi niya alam. May nagalaw dito sa pinto. Yo, what's up everyone? Good evening. No Reason here once again. Welcome back. And ngayon manonood na naman tayo ng mga nakakatakot na videos on the internet at magre-react dito. So ang video na papanoorin natin ay mula kay Goosebumps Top 5. Ayan, nire-react lang natin to mga repa. Hindi ko kinaklaim tong video na to. So ang title nito is napatigil sila sa paglalaro dahil may naglalakad na aswang sa bubong nila. So tignan natin kung talaga nakakatakot tong mga video na to mga repa. Kung handa na kayo, alam nyo nang gagawin nyo. Patayin nyo ng ilaw, lakasan ng volume. Simulan na natin. The Rooftop. Ang mapapanood nyo ay kuha ng security camera sa isang office. Usually nagpupunta ang mga nagtatrabaho sa rooftop para makapag-relax, magpahangin at manigarilyo sa break Yossi. nila. Isang Si gabi, Brick. habang busy siya sa paghitit ng sigarilyo, may nangyayari na din pala sa paligid niya nang hindi niya alam. May nagalaw dito sa pinto. Ano? Sabi ko na dun kasi parang may lumalaking color block eh. Tingnan nga natin. Ewan ko kung yun nga ah. Uy! Parang babaeng naka-white. Tingnan nyo. No? Na mahaba buhok. Ano parang tinitignan siya. Wala. Sa frosted glass ng pinto, makikita mo ang dahan-dahang paglabas ng imahe ng babae. Tila umaakyat ito sa hagdan at naglalakad sa harapan ng pinto. It could be just a co-worker, pero pagkatapos manigarilyo ng lalaki sa rooftop, pagbukas niya ng pinto, wala namang tao doon. Ang imahe ng babae ay bigla na lang naglaho. Mukhang hindi niya nakita ang babae sa salamin dahil wala siyang naging reaksyon nang buksan niya ang pinto. Ang sabi ng nag-post, ito ay kaluluwa ng dating nagtatrabaho sa office kung saan nagpakamatay ito sa pagtalon sa rooftop. Yun lang. Hindi pa din kaya matahimik ang kanyang kaluluwa kaya nagpaparamdam pa din siya sa gusali? Ikaw na ang humusga. Hinulubutan ako doon, lalo yung parang lumalaki siya. Tapos nag-a-appear yung image na. Alam mo babae, mahaba buhok eh. Tsaka naka-white. Grabe no. Mineshaft. In this video, isang Ukrainian man ang nag-e-explore sa gitna ng kagubatan. Hindi sinabi sa post kung ano mismo ang ginagawa ng lalaki sa lugar na yon ng mag-isa. Pero makikita mo na napapalibutan siya ng matataas na puno. Sa likod niya, may abandonadong mineshaft na binarahan ng mga putol-putol na kahoy. His curiosity kicked in, kaya sinilip niya ang ilalim ng shaft. Pagtutok niya ng camera dito, that's when he had a terrifying encounter. Ох, завел сегодня коп в жуткое место. Такие руины. И вот, неспокойно, как бы вот еще солнце не зашло. Вот как-то мрачно, очень мрачно. Еще и Parang в ano колодце что-то eh. шипит. Tignan natin. Может, мужик? May mata. Pero Nakita mo ba may yon? mata. Tignang mabuti Kita namin, may mata eh. Kuminang eh. ang loob ng mineshaft. Sa ilalim nito makikita mo ang isang mukha na nakatingala Mukha nga, nakatingin din sa kanya. Malinaw mong makikita ang mga mata nito na Di ba tila ahas? nagliliwanag pa. Makikita mo din ang hugis ng mukha at bibig nito. Oo, meron Ang nga. creature na nakita niya ay parang katulad ng bungo ng tao. Meron nga kaya talagang naninirahan sa ilalim ng balon na to kaya tinakpan nila ng mga kahoy ang itaas nito?
What do you think this is? Ikaw na ang bahalang magpasya. Di ba parang ahas na nag-reflect lang yung mata? Di ba yung mga pusa nga nagre-reflect din yung mata? Parang umiilaw, pero grabing ilaw nung mata niya eh. Kakaiba eh. Ghost Track. Merong folklore sa San Antonio, Texas na tinatawag nilang haunted tracks. They say a spirit of a benevolent boy lingers by the railroad crossing to lend a ghostly hand. Kapag nga daw nagpark ka malapit sa railroad crossing at may paparating ng train, may magtutulak ng sasakyan mo para hindi ka tamaan ng train. At kapag sinabuyan mo ng powder ang sasakyan mo, lalabas ang handprint ng bata. Ganito ang ginawa nila sa video para tignan kung totoo ang urban legend. Oh, Heriberto, go! Hindi naman kumapit yung powder. Just do Oh, it. Okay. dumudulas lang yung powder. Oh. Siguro pag ano. Oo, kumakapit naman. Oh, it's Oo. still working, look. Kumakapit. Kumakapit. Sorry. So ang idea guys, kung hindi ko naintindihan, is lalagyan nila ng powder yung likod na ng sasakyan para kung talagang may multo na parang humahawak, mababakat dun sa, di ba parang sa mga harina. Yan natin. Put it right here? Oh, okay. Hold! Wait, no, then do it again. Heriberto, do it again. Putol yung video eh. Natin Put it right here? Oh, okay. Hold! Wait, no, then do it again. Heriberto, do it again. Ayan natin. No manches. Mira, mira, mira. Ayan, buburay nila. Mira, mira. Go, go, go. Mira. Stop playing! Sinabuyan ng lalaki ang likod ng sasakyan nila ng harina para makita kung Harina totoong nga. may lalabas na handprint. Sa una, wala silang nakita. Pero nang pagsaboy niya sa gilid ng kotse, lumitaw ang maliit na handprint. Ang nakakapagtaka dito, kapag tinanggal nila ang harina sa salamin ng kotse, Buburay, oh. Tapos pagbuhos bumabalik. nila ng powder, muling lilitaw ang handprint ng bata. Kahit napunasan nila ito ng paulit-ulit, hindi nabubura ang marka ng kamay dito. Totoo kaya ang urban legend na to? Kayo mga ka-goosebumps, ano ang masasabi nyo dito? Hindi ba parang nilagay na yon na parang special chemical na nasa powder na bubura siya tapos pag binuhusan mo ulit, babakat ulit? Kasi same place lang eh. Na kahit anong gawin nila na burahin ng burahin lang, lumalabas at lumalabas. Same place, same position. So ang maganda sana, binura nila to, 'di ba? Binura nila. Tapos nag-appear sa ibang part ng sasakyan. You know what I mean, 'di ba? Parang kasi ito, medyo skeptical kasi same place, same position. So yun lang din yung binubura nila. Doon lang din sila nagbubuhos. Doon lang din nag-a-appear. Gets nyo ba? So baka may mga special chemical na nilalagay sa kamay, ginanon nila sa salamin. Sa una hindi kita, just sa kapag ginanon mo, saka lalabas, tas buburahin. You know what I mean? Funeral service. Pagkatapos lang ng funeral service nung araw na yon, nagmamaneho ang lalaki ng mag-isa para dalhin ang ataol sa pamilya niya. However, sa Ucha sabi na kabaong yung dali. gitna ng kanyang paglalakbay, mararamdaman niyang hindi na pala siya nag-iisa. Dahil sa likod niya, may ingay at pagkatok na nanggagaling sa loob ng ataol. Yun lang. Sa ataol ba talaga galing? Malakas ang kalampag ng ataol. Para bang kung sino ang laman nito ay humihingi ng tulong para palabasin siya. Sa takot ng driver, inihinto niya muna ang sasakyan. Inayos niya ang mga gamit sa likod ng sasakyan na maaaring gumawa ng ingay. Sinecure niya din ang ataol ngunit nang muli siyang magmaneho, bumalik muli ang pagkatok na naririnig niya.
Chinek niya muna, parang ganon. Mabasa. Ay, hindi ko naman maintindihan yung nakasulat. Siya may kumakatok nga, no? Di ba sa ilalim na sasakyan yun? Parang sira na yung sasakyan niya. Tapos may kumakalampag sa ilalim. Pero what if may kumakatok nga dun sa taol tapos buhay pa pala, no? Palabasin niyo ako. Kahit inayos na niya ang mga gamit sa loob ng sasakyan, nagpatuloy pa din ang pagkatok na naririnig niya. Nang maulit muli ang pagkatok, hindi na nga siya huminto pa at ipinagpatuloy na lang niya na maihatid ang ataol sa pamilya nito. Ayon sa kanya, sa tagal niyang nagtatrabaho sa funeral service, ito ang unang pagkakataon na naka-experience siya ng ganong pangyayari. Ikaw, kaya mo bang magmaneho ng mag-isa knowing na ang kasama mo ay patay na? Heavy footsteps. Pag ganyan, wa-effect na rin sa kanila yan eh. Sanay na sila dyan eh. Lalo na yung mga nag-iimbalsa mo, no? Si Mari ay mahilig mag-post ng mga video kasama ang alaga niyang pusa na si Top Top. Naging routine na nila sa gabi bago sila matulog ay lalaroin niya muna ang alaga niyang pusa para paggurin ito at kasabay na din ito ang pag-video. Cute, oh. Isang beses, lagpas 12:00 na ng gabi, naglalaro lang uli sila ni Top Top nang bigla na lang silang napatigil sa ginagawa nila. Yung pusa yun. Ito ang nangyari. Dito na yun na part nagsimula. Hindi ko na speed up para marinig nyo talaga. Pakinggan natin. Volume up, lakasan natin mga tol. Iba talaga kutob ko, hindi yung pusa. Si Top din tumigil na sa paglalaro. Medyo natakot na ako dito. So napatingin din yung pusa sa taas. Kung titignan nyo yung pusa dito mga tol. Ayan o. Parang alam nila parehas na may something sa taas. Tapos heavy footsteps yung naririnig nila. Hey, ano ito yung pusa? Nakatingin din sa taas. Oh yes. Sa bubong nila, nakarinig sila ng mga kalampag para nga daw tong naglalakad. Sinasabi lang ni Mari sa sarili niya na pusa lang yun. However, hindi nawawala ang takot sa kanya dahil hindi normal ang ingay nito. Kahit ang pusa niya ay napahinto sa paglalaro at naging alerto ito sa paligid nila. Yun nga rin napansin ko eh. Biglang parang naging alert. Sa nervyos niya, napadasal na lang si Mari. Ang buong akala nila tapos na pero hindi pa pala. Meron pa, may part 2 pa. Patingin-tingin si Top Top sa bubong at bintana na para bang nararamdaman nito ang naglalakad sa bubong nila. Time check. 12:39 a.m. Saan ron? Tubo ba? Saan ba? Alam doon ng pusa eh. Huh? Alam nung pusa eh, no? Lakas pa naman pakiramdam niyan.
Ayun, mas malakas ito, matutulog na sana si Top Top, pero parang feel niya natakot na talaga ako. Tsaka parang naglalakad talaga yun, may naglalakad. Ayun, napabalik ko siyang pusa eh. Tahimik ang paligid, kaya dinig na dinig mo talaga ang bawat yabag sa bubong. Hindi ito tunog ng pusang naglalakad dahil kung napakinggan mong mabuti, ito ay tunog ng naglalakad na tao. Nararamdaman nga ni Top Top ang takot ni Mari, kaya para maging komportable ang amo niya ay tinabihan na siya ng alaga niyang pusa para bantayan at protektahan siya. Ano sa tingin niyo ang naglalakad Cute ng sa bubong pusa, ng ano? bahay nila nung gabi na yon? Kung ikaw si Mari, kaya mo bang silipin sa bintana ang pinagmumulan ng ingay? Ucha, mamaya pagbukas mo sa bintana, biglang may nakadawa sa'yo, wag na. No way. No way, di ko gagawin yun. Lights in the sky. Nagkagulo ang mga tao isang gabi sa Cucuta, Colombia. Hawak-hawak nila ang kanilang cellphone at may binivideohan sa langit. Naggulat na lang sila dahil sa likod ng makakapal Habang mga ganito, medyo skeptical ako sa ganito. Pero ewan ko guys, kayo ba, naniniwala ba kayo sa mga alien something? na ulap, naglitawan ang mga hindi maipaliwanag na ilaw. Panoorin ang Pero video. forma, no? Color green. Forma, no? Color green pa. Parang sa mga pelikula talaga. Ano? Forma din, ano? Ano? Forma din eh, no? Parang yung mga spaceship talaga ng mga, sa mga movie. Ano? Dami pa guys. Ayun. Biglang may white. Oh. Di ba parang sky show lang yan? Ano ba may tawag doon eh, di ba? Sa mga para mga ganyan-ganyan sa langit. Sky show ba yun? Tawag. Basta may tawag sa ganyan eh. Sa gabi. May gumagawa ng ganyan doon sa dati namin bahay pag gabi. Lalo pag may event na malaki, di ba? Yung mga strobe light nakatutok sa sky tapos parang nilalaro-laro nila. Makikita mo ang paglabas ng ilaw sa likod ng makapal na ulap. Hindi ito mga pangkaraniwang ilaw. Nag-iiba-iba ang kulay nito at hindi rin siya katulad ng sa regular na eroplano. Nung lumabas ang kulay berdeng ilaw, mapapansin mo na static lang ito, as if kung saan nang gagaling ang mga ito ay nakahover lang. Matapos noon, naglabasan ang mga puting ilaw at ito ay may mga erratic movements. Mabilis din ang galaw nito at pabago-bago ng direksyon. Sa likod nga ba ng ulap nakatago ang isang unidentified flying Kaya parang ganyan na ganyan yung na-imagine ko. Yung para sa mga movie na spaceship tapos color green yung ilaw. Ganyan na ganyan yung na-imagine ko. Although skeptical ako sa mga ganito mga tola. Ewan ko lang. Ewan ko, hindi ako masyado fan ng mga alien shit something eh. Kayo ba? object? O eto kaya ay vast aerial hoax lang na gamit ang mga drones? Yeah, yung sinasabi ko yung para mga aerial presentation na ganyan. Kasi minsan sa amin dito, kapag may mga event, lalo pag yung may mga pa-event si Mayor, di ba sa gabi, minsan yung mga strobe light nilalaro yan sa langit eh. Diba? Just like before, nasa inyo ang pagpapasya. Kayo na ang bahalang humusga. Ayun. Sana ay kinilabutan ka. Ayun, tapos na. Sulit din yung lima ba yun? Hindi ko na maalala kung ilan eh. Sa akin sulit yung una. Pinakasulit sa akin yung may babae. Oo. Sa mga clips na yun. Although hindi naman ako parang kinilabutan or natakot talaga ng something. Diba? And alright guys. So that's about it for our video for tonight. So yun yung mga lima ba o anim? Hindi ko na maalala guys eh. Pero yun yung mga videos on the internet na mga apparently mga nakakatakot na videos on the internet from Sir Goosebumps Top 5.
Ayan. So, again, ang sa akin, pinaka-paborito ko doon yung una. And we all have different feelings naman. So, sa akin, parang mas pinaka-legit sa akin yung una. Kayo ba? Kung may natripan kayo doon, please naman mag-comment kayo sa baba. And yun, kita-kits sa susunod na upload mga repa, mga tol. Kung nag-enjoy kayo, alam nyo ang gagawin nyo. Please don't forget to leave us a like. And kung bago ka, hit subscribe button. And this is No Reason once again. See you in the next nightmare.